Alright, magandang gabi po. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng viewers, magandang gabi sa inyo. Shout out po muna tayo. Shout out kay Ate Mina, kay Reggie, sa Trusa family, yan, kay Ma'am Rela Mendoza, sa Kalingap Watchers. Yan. Shout out po kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalingap Rab. Yan, palakpakan muna natin yung ating mga viewers at ating mga ah, nag-share ng ating mga video. Yan, salamat po. Salamat sa inyo talaga. So ngayon pong araw na ito, diretso na tayo. Medyo naramdaman ko medyo nabubulol tayo ay ano na. Yan. So yung ating pong reaksyonan sa araw na ito, yung aking pong kasamahan, no, na si Gabisera. Batch 1 ito, no? Batch 1. At alam nyo naman, no, ito po ay nasa malayo na, no? Nasa Negros na po si Gabisera, Negros Occidental. So yung picture dito, ito yung panahon na nandito pa siya sa Manila. Manila. Sa Daet. Ba't puntang Maynila? Nandito siya sa Daet, no? Ito yung time na siya po ang tumutulong kay Vina. Alam nyo naman siguro na ang laki din ng papel ni Gabisera pagdating kay Vina, no? Dahil siya talaga ang nakasanayan at kaya niyang kausapin si Vina at sumusunod din sa kanya. Yun nga lamang, syempre, no? Pinili ni Gabisera, ni Kasikap Gab na doon talaga sa bayang sinilangan niya ituloy ang mission. Yun. Palakpakan mo natin si Gab. Kumusta na kaya si Gab ngayon? Yan. So, ito yung ating reaction ngayon. Alamin natin, no? Kumusta na kaya si Gab? Minsan nagchat-chat din kami nito. Ang lagi niya sinasabi, tuloy lang bro. Kahit walang views. Ay nako, ito talaga ang problema ngayon, no, sa mga charity vlogger. Views. Alam naman natin na pag wala kang views, wala ka ring revenue. Sa madaling sabi, pag walang nanood, wala talaga. Kumbaga, ito na yung pinakasahod mo, pinaka-revenue mo yung views. Kasi mako-convert ito sa peso. Ang problema nga, at hindi lang naman si Gab, no? Marami talagang mga charity kalinga partners na umaaray paano ituloy ang pag-charity, paano ituloy ang mission kasi wala naman pantulong. Sa larangan po ng charity, dito po, hindi ko makalimutan yung sinasabi ni Kernel Dayana noong araw. Sabi niya, nung, oy, shout out kay Kernel Dayana, no? Sabi ni Kernel, mahirap pala bro mag-charity. Sinabi niya ito kay Kuya Bal. Sabi niya, Kuya Bal, mahirap pala mag-charity. Dito, sunugan ng pera. Sinagot ko si Kernel. Paanong susunugin bro kung wala namang pera? Di walang susunugin. Oh. Siyempre sa charity po talaga, magastos. Kaya, ito po ang isa sa mga iniisip or sinasabi ng ating mga kasama, no? Katulad ng mga kasama nating nasa malalayo. Kasi nga, real talk naman talaga, nangyayari talaga ito, no? Yung pag wala ka na sa diet, kahit nga nandito ka sa diet Oo, hindi na po, noong araw yon, no? Na pag nandito ka sa diet, malakas ang views. Noong araw, pero ngayon, hindi na. Marami na pong charity vlogger na nandito sa diet na wala din namang views. Tingnan nyo yung abang lingkod. Pero dapat masaya lang, no? Tuloy lang. Nakaranas naman na tayo ng may views ganoon naman talaga, hindi po kasi natin hawak si YT. Pag hindi ka ni-recommend ni YT, pasensya po talaga. Pag hindi kasi karamihan kasi sa mga nire-recommenda ni YT, yung maraming views talaga, yung viral kasi doon din siya kumikita. Nagtatax din siya. Kaya, ano naman itatax niya sa iyo? Kung wala namang views, di wala. Kaya, ang isang charity vlogger po, ang isang content creator, maswerte ka kapag yung channel mo o yung video mo recommended. Makita mo yan
sa TV, makita mo doon kasama yung mga videos mo sa mga recommendable o recommended ni YT. Marami ang views niyan. Ang problema nga pag hindi. At sa YT po talaga, sa YouTube, panapanahon. May time na mataas, may time din na mababa. Tingnan nyo ngayon, marami pong mga charity vlogger noon na kala mo hindi magbabiral. Sila ngayon ang namamayagpag. O, hindi na natin pangangalanan. No? Nasa kalingap. Talagang namamayagpag sila. Ganon talaga. So, itong sa case ni Gab Becerra, ang kakaiba. Oy, bago po ang lahat, bago natin ituloy ang aking reaction kay Gab Becerra, sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Gab Becerra, ano naman po, alam ko po, mailan pa sa inyo dyan na hindi pa nakasubscribe. Paki-subscribe at siyempre po, kasama dyan, panoorin nyo po ang kanilang mga video. Kasi wala pong saysay ang pagsasubscribe kung hindi ka naman nanood. Wala pong revenue sa subscriber. Aminin na natin ito, sasabihin ko na sa inyo. Ang revenue po nasa views. Ako nga, payag ako kahit wala kang maliit ang subscriber mo basta't marami lang manonood. Ang laki ng subscriber po, hindi po yan mumula ng revenue. Hindi po. Kaya nga, karamihan din sa mga charity vlogger, tinatanong, nag-uusap-usap kami, bakit kaya ang laki ng subscriber ko? Ang laki ng subscriber ko, pero ang nanood, wala pang 1,000. So imagine mo yan, mayroon kang subscriber na 100,000, ang manonood sa'yo, ilan lang. Kagaya kay Gabisera. No? 100,000 subscribers, pero ang nanood sa kanya, mga 10K lang. 10,000, 15,000. So, kulang pa din. O, kagaya sa akin, ang nanood, 1,800. O, pero ganoon talaga eh. Sabi ko nga, hindi naman din pag-aari si YT para turuan natin. Kung hindi ko ano lang talagang ibigay ng pagkakataon at saka ni YT at yung mga viewers na nakaalala sa atin, yun lang talaga ang views mo. Pasasalamatan talaga natin. Oo. Yun po ang kalakaran. So sa case ni Gab, no, pinili po ni Gab na umuwi. Kasi kababayan ko to si Gab eh. Ang kaibahan lang namin ni Gab, si Gab talaga doon pinanganak, doon din yung kanyang kasama. At doon yung kanyang magulang. Ang ako naman, no, ang kaibahan namin, doon ako pinanganak. No, doon ako nag-aral. Wala na ako magulang doon kasi nandito naman sa Bicol ang nanay ko pumanaw. Ang tatay ko wala na rin. Oh. At andito rin ako nakapag-asawa sa Bicol din. So ano pang uuwian ko doon sa Negros? Saan ako titira? No, maraming nag-aaya sa akin. Uy, uwi ka na dito. Sabi ko, sinong uuwian ko dyan? Eh, mismong kapatid ko lahat nandito na sa Manila. Andito sa Bicol. O, di ba? Doon sa mga nagbaba sa akin na lagi, ba't hindi daw ako umuwi ng Negros? Ba't hindi ko binalikan yung lugar ko? Sorry po, wala na po akong balikan dyan kasi yung pamilya ko andito sa Bicol. Misis ko, taga Kamsor. Ikaw ang misis ko siguro taga Iloilo, Bacolod. Ay, nandoon na kami. Sa totoo lang. O, andoon na ako. Kaso lang wala, di ba? Kahit sino naman, no, practical. Alan, uuwi ka sa lugar na wala doon yung pamilya mo. Siyempre, hindi. So, yun po. So, ito, balik tayo kay Gab, no? Nakaka-proud si Gab, no? Ako, natutuwa ako dahil ang isang Gabisera talaga, kahit mahina ang views, no? Noon, nag-uusap kami nito, sabi niya, bro, gusto kong bumalik dyan kasi ang hina ng views dito. Bagsak talaga ang channel. Oh, pero, talagang tinuloy-tuloy ni Gab yung pagtulong niya sa Negros, no? Hanggat sa marami na siyang natulungan doon, no? Siguro pamilyar kayo doon sa mga nag-trending kay Gab, no? Yung inuwi niya si Dundon. Ayan. Inuwi ni Gab si Dundon dahil si Dundon po ay taga doon sa amin. Oo, doon ang magulang, doon yung mga kapatid. So, inuwi ni Gabisira yan. So, ngayon, yan po ating reaksyonan itong si Dundon, no? Ang title ng kanyang video, muli kong dinalaw si Dundon. Kumusta na nga ba siya? Yan, kumusta na nga ba si Dundon? At napanood ko yung video ni Gabisera, ito pa lang si Dundon, may kapatid din. May kapatid din na may problema din sa pag-iisip.
ito ang nakakalungkot, no? Ano na lang kaya ang ini-imagine, no? Ano, ikaw, no, bilang isang nanay, bilang isang magulang, tapos ang anak mo ganito, si Dundun hindi pa naman fully recovered yan kasi makita naman natin sa katayuan. Tapos itong kapatid niya, nako, hindi na naman kumakain at lagi na lang natutulog, lagi na lang nakahiga. Ito, panoorin natin yung pagdalaw ni Gab, no? Panoorin po natin. At muli po, sa mga hindi pa po nakasubscribe, sana hindi lang subscribe, panoorin po natin si Gab Becerra. Ang gaganda po ng content ni Gab. Oo. Kung ang gusto nyo talaga makabuluhang content, ay panoorin nyo po ito. Ito po. Oo, balita ko kasi yung kapatid daw ni Dundun medyo bumalik daw yung sakit. Naku po. So samahan nyo kami at alamin natin, no, yung sitwasyon nila. Sige, Gab, dito panoorin tayo. ako, Gab. Oy, dito pala si Dundun. Yes. Don! Ikaw pala yan! Kamusta na? So, sandali lang po ito maiba tayo. Si Dundun po napabahayan ni Gab, tapos yan, pinatayuan ng sari-sari store. Kahit pa paano makatulong. Tapos, may mga sponsor po talaga si Dundun na tuloy-tuloy ang pagtulong. Ay, grabe, oh. Anong balita, Don? Namiss kita, Don, Pakis nga, Don. Oh, ito yung ano mo, Don, yung vitamins mo, ha? So, si Dundun po, tuloy-tuloy pa rin yung medication. Yan, nagdala si Gab ng gamot. Nagdala ng bigas. Si Dundun, pag nagtigil to sa gamot, sigurado to, babalik na naman yung problema. Kaya dapat tuloy-tuloy. Ang tanong nga dyan, paano kung wala nang tutulong, wala namang pambiling gamot yung mga magulang ni Dundun kasi may kamahalan din ang gamot. Mabuti na lang, no, pasalamatan natin yung mga may mabuting puso na mga sponsor ni Gab Becerra. Oh, tapos meron ka ditong lechon manok. Para sa'yo. Lechon manok. Lechon manok. Oh, sausawan. Paborito mo yan, di ba? Ayan. Bigay yan ni Ma'am Grace. No? Tapos yung gamot, bigay po ni Ate Beth, no? Ate Beth. Saan si mama mo? Nasa sulod. Nasa sulod. Oh, kamusta naman kayo dito? Okay naman? Ha? Saan si Jojo? Nabuang. Patay. Loko to si Dundun. Tinanong ni Gab kung nasaan si Jojo, yung kapatid niya. Ang sagot ni Dundun, nandoon daw nabuang. Oy, wag naman Dundun, ikaw talaga. So, mahirap, no, sa isang magulang, no, na may dalawang anak ka na lalaki, tapos hindi sila wala baga sa ayos kasi si Dundun hindi mo si Dundun talaga sa ngayon nakikita ko hindi pa siya pwedeng pakawalan kasi baka hindi makauwi yan kasi iba pa din. Tapos ito nga, may kapatid pa siyang, naku po, ang bigat sa kalooban ng magulang, no? Tayo dyan. Oh no! Sabi ni Dondon, mga kasikap. Ayun, oh, nabaliw. Nabuang daw. Oo. Andito tayo. Oh, andito yung pamangkin ni Dondon. Nay, kamusta? Mayong udto. So, doon po sa mga hindi nakakaano ng salitang Ilonggo kasi siyempre po ang gamit ni Gab dito lingwahe ng Negros, no, Ilonggo kasi yun man talaga hirap sila magtagalog. So, ang tanong ni Gab dito yung maayong udto, no, sa mga hindi nakakaalam. Magandang tanghali, no? Udto, ibig sabihin tanghali. Anong balita? Mauga na siya, sir. Akong usang anak. Si Jojo, ano nangyari kay Jojo? Sa'yo nahita po? Nabuang ng siya balik. Basigula. Grabe, no? Mismo ang nanay, no? Kagaya nitong nanay ni Dundon, tinatanong ni Gab na kumusta si Jojo. Ang sagot, nabuang na. Ibig sabihin, nabaliw. Mismo nanay na nag-confirm. Ibig sabihin talaga, hindi na normal ito, no? Magkapatid pa ni Dundon. Bago naman pa nagbulong. Dili. Hindi mo pinainom ng gamot? Nakainom na siya, sir. Galing kay
pag yabag na ginyag sugod di na siya mo inom. Ug di mo inom, isagol mo sa pagkaon, sa sabaw, Sa kanon o tubig sa pwede pod. tubig. Dili pod Kay mo kaon. mailhan niya, magaputi. Di ba may bulong man siya, libre man siya sa barangay? Libre sa dito. Ginatagaan siya bulong. Nya anong na bakit bumalik siya na sa pagkaganyan? Wala ba na painom og bulong? Napasaran siya, napasaran sa kaon dito sa hunasan. Ah, Nalipasan daw ng kain. Ang sabi ni nanay, napasaran. Ibig sabihin, nalipasan ng kain. Kahit sino naman sigurong tao, no? Pag hindi ka mag-almusal, hindi ka mananghalian, ay, iba na po. Iba ang laman ng tiyan mo, hangin. Karamihan talaga, ganyan. nalipasan ng gutom. Dapat na hindi mo palipasan ng gutom. Niya, may bawon sir, gituyo, ginya nga malipas ang kaon niya kay may bawon man. Ibig sabihin nagbaon naman siya. Sinadya niya na malipasan siya ng gutom. Pero maistorya siya, nakausap naman. Yan na, muragdi na jud sir. Maghilom-hilom na siya. Ayan po, problema po tayo dito sa kapatid ni Dondon. Si Jojo, mga sikap. Nakaduyan na lang siya, nakahiga. Mula Ayan. umaga maghapon. Jo, kamusta Jo? Lapitan natin. Labas ng bahay. Hindi na naliligo na eh. Kaon, kakaon man siya? So, Ayan po, mga Kasi ito sikap. ang mga yung depression, no? Yung bang nakahiga lang, tapos parang nag-iisip, ayaw bumangon, ayaw maligo, Nakahiga. Jo, kamusta? Jo, ayaw sumagot, kamusta ka Jo? burugam, ayaw sumagot, bro. Okay ka lang? Ha? Kaon na ka Jo? Ha? So, ito po, pag naka-side view siya, hawig din sa kay Dondon. No? Yung buhok nila pareho, tapos yung gilid ng mukha. Kumain ka na? Yan, nakatatlong tanong si Gab kung kumain na ba, hindi sumasagot. Si Kuya Gab. Ang nakakatakot dyan, bro Gab, pag biglang tumayo, tapos biglang bigla kang habulin. Kasi yung ganitong yung ayaw sumagot, nakakatakot to eh. Yung iba kasi, pag ganito ang ugali, magagalit pag tinatanong. Nanggagalit yan. So, yung ganito, nakatatlong tanong na si Gab, wala siyang kibo. Pumasyal ako sa inyo. Ha? As ayaw din niyang tumingin kay Gab. Ayaw, umiiwas. Kaon na ka Jo? Kaon na ka? Ha? Kumain ka na? Pero mataba pa man siya, hindi man siya payat. Tahimik na siya mga kasikap, no? Hindi ka tulad dati. Pag kinakausap natin sumasagot. Ngayon, tahimik na lang. Wala na bro Gab. Oh, malalim yung iniisip. Tulala. Ano kaya dapat gawin dito? Di mo ba, Nay, nilapit sa barangay? Wala ka mo doon sa barangay? Pwede man na siya, injeksyonan. Wala ba siya, wala ba siya kapanakit? Di ba siya violente? Di ba? Ning wala man sa manakit, galing usahay, mahadlok lang ko sir, kay manumumo, mo Manununtok, parang manumbag. Yan, sabi ni nanay, natatakot daw siya minsan kasi parang manununtok daw. Oo, minsan. Yung pala ang problema kasi sa mga ganyang sakit, dapat di malipasan ng gutom. Gani, gibawnan ba yan na siya sir? Tapos, dapat hindi mo na siya magtrabaho. Saan mo ba pinagtrabaho? Sa... Nagkarga na siya, nag-obra sa simbahan, Dagyaw. Nya maura man to sinugdanan. Nagtrabaho sa simbahan. Lagyaw. May gusto niya bang magtrabaho o pinatrabaho mo na eh? Dili, siya, Gusto niya? niya. Ibig sabihin, hindi mo siya inutusan na magtrabaho? Wala ni mo Wala, sugua? oy, madahan, wala na, ginasugo, sir, siya, baranggan. Ha, Don? Inog tanduay. Nag-inom magtanduay? Tanduay. Inom pagbulong. Nako. Nako, ito mabuti na lang alam ni Dondon yung nangyari. Itong kapatid ni Dondon, may maintenance, pero alam mo ang sabi ni Dondon, uminom ng tanduay. Ay, walang talaga yan, walang epekto yung gamot na yan. Kasi nga, pasimple pa lang umiinom ng tanduay, sabi ni Dondon. Asa siya ni inom doon? Ano?
Bawal sa kanya ang alak doon. Inom siya. Oo, dapat pagbawalan nyo sa alak, no? Ikaw doon, bawal din sa'yo, ha? Huwag kang uminom. Tanduay. Pila ka tanduay? Ilang tanduay na ubos niya? Ano? Tulak ko. Yun pala, no? Tatay Ernest mo sila mang tatay Ernest kaubog inom. Si Tatay Erning. Tatay Ernest ba? Sino si Tatay Erning? Tatay Ernest ba? Si Tatay Ernie. Mga sila kaubog inom. Pero si Dundon po, matino na siyang kausap. Kumbaga, nasa recovery status si Dundon. Pero pag kinausap ko si Dundon, mas maayos ang sagot, malinaw. Mas malala itong kapatid niya na ayaw nang sumagot. Tapos nakatitig na lang sa isang sulok. Ikaw doon, okay naman? Laki pa rin tiyan mo doon, ha? Ayan. Okay ka naman dito, basta ikaw. Iwan ko no? Tambok pa man. Mayat daw siya. Sabi niya, niwang ko, oh. Tambok ko. Naku, ganun yung tiyan, oh. Tama lang yan doon para huwag magpataba. Para magaan ang katawan mo. Oo, sabi niya, pumayat daw. Sabi, sakto lang naman katawan niya. Tama lang yan. Oo, humaba lang yung bigot. Mas mataba sa'yo sa gabisera. Bro Gab, mas mataba ka dyan, Bro Gab. Ito mo doon, saka balbas. Ay, bulong dra na good for 1 month, ha? Usa ka bulan. Gihatag na kong doon. Oo, tapos may bigas, bigay ni Ma'am Grace. 25 kilos na bigas. Oo, ang dami ka palang alaga. Alam niyo po ito mga kapatid, nakakalungkot no na sa ganitong edad ni nanay, senior na, ang alaga ni nanay may mga problema. Kita niyo po ang itsura ni nanay, halatang stress din siya, pero siguro nilalakasan nila yung loob niya. Pero makita mo kay nanay, talagang hagas na din. Yung sa mukha niya baga, tinan mo, hindi na nakapagsuklay sa kakaalaga doon sa mga nasa kanya. Kaya nga, tinanong ni Gabisera, ang dami mo palang alaga dito, Nay. No? Salamat na lang din na mayroong isang nanay na matatag. Kasi alam niyo po, may nakausap ako, itong ganitong sakit, nakakahawa din pala ito. Hawa-hawa. Kunyari, ang isa. Kasi, kung mapansin ninyo, doon sa vlog ni Tikram, no, ni Sir Tikram, yung 3 or 4 na magkakapatid na siraan din ng pag-iisip, no? Kasi ganito yun eh. Kung mahina lang to si nanay, mahawaan sa dito. Alam niyo kung bakit? Iisipin ni nanay, papaano na? Iisipin ni nanay yung pagkain. Kaya, salamat sa mga sponsor. Salamat sa mga tumulong. Itong sitwasyon ni nanay, mahirap ito dahil siya lang ang nag-asikaso tapos ganito ang isipin ni nanay, no? Naku, Nay, matulog ka, Nay, huwag pong mag-isip. Nakakahawa ito sinasabi ko dahil yung iba kasi nangyari, yung bang kakaisip, papaano na lang. Siya din nahawaan na, ayaw na matulog, kakaisip. Tapos yung kapatid naman, kakaisip sa nakikita. Ganito, nahawaan na din. Na-depress na din. Kasi ang isipin mo kasi dyan, yung survival, yung papaano sila gumaling, saan sila kukuha ng panggastos. Kaya karamihan po talaga sa mga kababayan nating may problema, nahawaan. Nahawaan yung kanilang mga kapatid, yung kanilang mga kasama sa bahay. Dahil kakaisip na rin, no? Madidepress na din. Siyempre, ang isipin mo, lalo na, kung mayroong bibilhing gamot, anong pambili? Unang-una, bigas, paano ang pambili? Nakakaawa, no? Mabuti na lang si nanay. Yan, ipag-pray natin si nanay na sana tatagan pa niya kasi masaya na to si nanay nung inuwi si Dondon na okay na. Ayan. Pero ang problema, nung nandyan na si Dondon, napagaling na, ito naman ang kapatid ang pumalit. Oo, no? So sana gumaling na talaga. Ang problema lang kasi, yun nga, nagmi-maintenance itong kapatid ni Dondon. Sinamahan din ng maintenance ng tanduay ng inom. Ay di wala, nasira yung medication, nasira yung gamot na dapat magpapagaling, no? Uminom, alam mo naman ang alak, bawal nga dyan ang kape. Bawal ang kape, bawal ang soft drinks. So hindi na nagtutulog.
ganun na lang, nakahiga na lang. Eh, hindi naman pwedeng pabayaan ni nanay. So yun po mga kapatid, yung ating reaksyon no, sa vlog ni Kalingap Gab. Sana po masuportahan natin si Gabi Sera. Hindi lang po subscriber, sana mapanood din po natin ang kanyang mga video. Mahalaga po mapanood ang kanyang mga video. At siyempre salamat din sa sponsor ni Gab. Ang dami niyang sponsor na hindi po nawawala sa mga beneficiary. So maraming salamat sa lahat. God bless po. Nalungkot ako bigla.